Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang masaya at mainit na pagbati sa inyong lahat ngayong araw na ito ng Biyernes. Ikalawa na po tayo sa buwan ng Enero para sa taong 2026. Ito po ang programang Global na Tayo. Hatid pa rin po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kami po ay inyo nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live sa inyo pong mga Facebook browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. Kaya na rin po sa ating YouTube channel, sa inyong YouTube browser. Type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Kaya na rin po sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast. Yan naman po ay sa pamamagitan ng mga pasilidad ng United States Global Media or mas kilala rin sa tawag na Voice of America. Ayan. And of course, kasama pa rin namin maglilikod sa inyo ang ating mga katuwang sa ating engineering side at maging sa production side. Ano po? So, tuloy-tuloy na po tayo ngayong araw na ito ng Friday, araw at oras sa Pilipinas. Ito po ang ikalawang araw sa buwan ng sa taong 2026 at unang Biyernes sa taong ito 2026. At pag sinabi ho nating Friday, of course, isa lang ho pumapasok sa ating isipan, lalo na sa ating mga kapatid na Katoliko. Ito po ay ang Black Nazarene. Ayan, okay? At syempre, bukod po sa First Friday ngayon ng taong 2026, isa pa sa tinitingnan po natin na magiging malaking activity ng simbahang Katoliko para sa ating mga kapatid na Katoliko ay ito pong kapistahan ng Black Nazarene. So, para po malaman naman natin ang preparasyon ng ating magiging ruta at nagiging preparasyon para po sa kapistahan ng Black Nazarene, maging ang unang Biyernes ng taong kasalukuyan. Nasa linya po natin ngayon ang ating Technical and Procession Management Advisor ng Quiapo Church, walang iba kundi si Mr. Alex Irasga. Mr. Alex, magandang umaga po at welcome muli sa sa Global na Tayo. Magandang umaga rin po sa inyong mga taga-subaybay. Happy First Friday po Yes, ng taong 2026. Yes, First Friday. Ano po, Mr. Alex, Sir Alex. At kamusta po ba muna? Matanong ko muna, kamusta po ba ang pagpunta ng ating mga deboto, ng ating mga mga kapatid na Katoliko sa Quiapo Church ngayon, First Friday? Hindi naman po nagbabago ang sitwasyon tuwing huling piyesta huling Biyernes at saka unang Biyernes ng taon. Palagi ho naman talagang dinadagsa ho ng mga deboto at nananampalataya ang ating simbahan. Okay. And of course, pero holiday ngayon. Actually, sa government agencies, wala pa halos pasok. Pero sa private sector kasi may pasok na. So, sa tingin nyo ba dumoble ang dami ng tao ngayon dyan? First Friday kasi ngayon no? Yung aktual na bilang po, mamayang gabi pa ho, bukas pa ng umaga natin malalaman kung ilan talaga ang mga nagpunta sa simbahan po ngayon. Wala pa po as of the moment, pero kung mamalasin ho natin yung parang bugso, halos parang parehas lang naman po kumpara nung nakaraang taon. Okay, when we say that, syempre ang pinag-uusapan din natin ngayon ay yung preparation natin para sa Black Nazarene Procession, kapistahan ng Black Nazarene ngayong taong ito, 2026. Kasi po I think nung 2025 mahigit sa 8 milyong deboto at mga kapatid nating Katoliko nakiisa, sumama sa Black Nazarene festivities and profession. So paano po natin pinaghahandaan itong 2026 sa nakapistahan ng Black Nazarene, Ginoong Irasga? Practically, 1 linggo na lang ho ang pinag-usapan natin. Next Friday ho ay piyesta na. Nasa last, kumbaga finishing touches na lang po kami ng aming technical preparations in cooperation with government agencies.
and especially yun hong Philippine National Police, who are very much active in doing the preparations for the security and order of the processions. So noong pong 2025 inabot ng 20 oras, 45 minuto at 4 na segundo to be exact ang prosesyon bago ito na ibalik sa Quiapo Church. Do you think na aabot din sa ganitong oras o much less pa for this year? We are preparing ho na ma-duplicate yung experience ng 2024, wherein approximately about 15 hours yung itinagal ng prosesyon as compared to the previous year na more than 20 hours nga ho yung tinagal, no. Marami hong mga salik na ikinonsidera namin para huwag na sanang maulit yung mga naging kung sabihin na nating aberya noong 2025 processions, no. Ang una po diyan, binago na po natin ang mga gulong ng andas. Dati ho ito ay 3 lamang at may mga para ho bang balancer sa mga gilid. Ngayon ho ginawa ho natin itong 4 na gulong ng forklift, no. 4 ho ito po, bago ho 'yan na mga gulong at balansyado na po yung ating andas. Hindi na ho ito pwedeng maitulak ng hindi nakatuwid ang gulong dahil ho yung dati na isang gulong sa harapan na isasalya po yun kahit nakatagilid. Kahit hindi na siya nakadiretso, na isasalya ho yung dating gulong. Kaya nung tinanggal ho namin yung pudpud na yun, nakadikit na ho sa rim yung gulong. Ubos na ganun? ubos na. Aha. Pangalawa ho sa bago dyan na ginawa namin, kung dati ho parang timonero lamang ng bangka yung ginagamit naming panggiyan ng pagtakbo ng andas, nilagyan na ho namin ito ng totoong manibela ng sasakyan. Uy, talaga. Okay. Oo, so para na ho itong yung bang owner type jeepney Okay. na may 4 na gulong, na may manibela, may preno. Ang kulang na lang ho rito yung ilaw sa harapan at saka yung makina, no? Okay. Halos gano'n na ho ang itsura ng ilalim nito, pati ho yung under chassis nito, gano'n na rin ho ang itsura nito. Kaya ho tingin namin makakatulong ito para makapagpabilis ng pag-usad ng andas, no. Sinubukan ho namin itong patakbuhin ng itinutulak, kaya ho ng 3 hanggang 4 na tao lamang Uy, ang pagtulak dito, magaang na ho ito. alright. Pangalawa, isa ho sa mga kinukonsidera namin dito yung mga congestions sa mga road intersections na napupuno kaagad ng mga deboto at mamamasan bago pa dumating yung ating andas. So may mga ipaiiral ho na parang mga touch and go ang ating kapulisan at MMDA, na may mga road blockade, mga physical road blockade ho ito na nakasara hanggat hindi ho tumatawid ang ating andas. Bubuksan lamang ho ito kapag ito ay nakaraan na ang ating imahen. Oh, okay, napakaganda. Yun yung isa sa mga pagbabago ano Apo. sa flow ng mga tao at maging pero matanong ko lamang po bago ako before I go further sa mga questions ko. Nakalimutan ko itanong. Ano po ba ang tema ng translasyon para sa taong ito at ano ang kahulugan nito? Ang tema po natin ay itinataas natin ang ating Panginoon at tayo naman ang bababa. So, yun, eksakto po sa tema na yan, ang pakiusap po natin sa lahat ng mga deboto, sa lahat ng mga nananampalataya, sa lahat ng mga nakikiisa sa pagdiriwang ng kapistahan, sa mga tinatawag na mga mamamasan, at yung mga ngayon pa lamang makikiisa sa pagdiriwang. Ang pakiusap po natin ay hayaan muna natin ang ating mahal na Senyor Jesus Nazareno, ang bukod tanging namamalas sa ibabaw ng andas, at tayo hong mga deboto ay manatiling nasa baba na lamang ng andas upang mas makita ito ng milyon-milyon nating mga kababayan. And speaking of para makita ang ating poong Nazareno sa andas, alam ko last year 2025 meron Apo. ding isang pagbabago na ginawa mismo dun sa kung saan nakalagay mismo yung Black Nazarene natin. Parang may dehumidifier na nilagay dun sa loob para hindi
mabalot ng fog yung salamin para nakikita. Yun din ba naka-in place pa rin po ngayong taong ito? Opo, una po hindi na po namin, bago ho ako tumuloy, una po nais ko muna hong ipabatid na hindi na po namin ito tinatawag na Black Nazarene o Oh, Itim na okay, okay. Nazareno. Opo. Ang tawag po namin dito ay imahen ng Jesus Nazareno. Yun naman ho kasi talaga ang tunay na pangalan niya. Mhm. Ang dinadakila po natin dito ay si Jesus Nazareno at hindi po ang kulay ng Nazareno, no. Mhm. Ayun ho yung una. Pangalawa, yung pong binabanggit ninyo, the glass enclosure are still in place. Mhm. Patuloy ho naming inaaral papaano ho babawasan talaga yung moisture Yeah, sa oo. loob. Mhm. Alam niyo ho, may science kasi talaga diyan eh. Hindi ho siya simpleng paglilinis lamang. Ang kailangan ho kasi daw, sabi ho ng mga eksperto diyan, dapat ang temperature ng labas ay pareho ng temperature sa Loob. loob. Ang problema ho kasi natin talaga sa labas ho ng glass enclosure, nandun ho yung mga deboto. So imaginein ho ninyo, yung hinga ho ng lahat ng mga tao na nandun sa paligid. Yun ho yung tumataas, mainit ho yun. Mhm. Kaya ho yung mga nandun sa andas, napakahirap po talaga no kung alam lang ho ninyo, pagka kami ho ay nandun sa taas, napakahirap po nun dahil ang hinihinga ho namin ay hininga ng mga tao eh. Mhm, mhm, mhm. Napakahirap po nun, ramdam na ramdam mo na kailangan tumaas ka para makakuha ka ho ng maayos na hangin. Kaya nga ho yung iba diyan may baong oxycan eh, para Okay. ho nakakahigop ng sariwang oxygen, no. Mhm. Napakahirap pong ibalanse talaga yung init na galing sa labas na kailangan mong painitin yung loob, Mhm. no, para ho magmukhang balansyado. So, Mhm. yun ho yung inaaral namin na kaya ho ang isang ginawa ho namin diyan, mas dinamihan ho namin yung butas sa likod Mhm. na na pinto na para ho bang parang naging butas-butas na ho ito ng napakaraming butas para ho yung init na nanggagaling sa labas ay pumasok sa looban Mhm. ng enclosure. Ayun, okay. Pero ang magsisimula pa rin po ba sa grandstand sa Luneta, yung Opo, start ng procession? opo. Ang ginugunita po kasi natin sa tinatawag na traslasyon ay yung pag-transfer po ng imahe ng Jesus Nazareno noong more than 400 years ago. Mula ho dyan sa Bagong Bayan, may simbahan po dati dyan sa Bagong Bayan na dun unang inilagak ang Jesus Nazareno Mhm. na imahen. At Mhm. inilipat nga ho yan mula Bagong Bayan papunta dyan sa simbahan ng San Juan Bautista Mhm. na ngayon ho ay kilalang simbahan ng Jesus Nazareno. So, yun ho ang ating isinasabuhay diyan sa traslasyon. Kaya tuwi-tuwi na ho kapagka para sa paggunita ng traslasyon, palagi hong laging dun sa grandstand nagsisimula ang Hmm. ating prosesyon. So yun ang historical at religious background nun, Opo, kung bakit opo, opo. nagsisimula dun sa Quirino Grandstand. Pero may pagbabago po ba sa ruta or the same route pa rin po as nung Same po, 2025? wala pong pagbabago sa ruta ng 2024 at 2025. Tayo ho ay daraan ng Katigbak Driveway, ng Mhm. Burgos, ng Ayala Boulevard. Tatawid ho tayo ng Ayala Bridge, Mhm. kakaliwa ng Carlos Palanca, kanan ng Quezon Boulevard, kanan ng Arlegui, papasok ko sa mga komunidad na dyan sa may Fraternal, Vergara, lalabas ho ulit ng Arlegui, kakaliwa ng Picasal, papasok ko ng Concepcion Aguila hanggang makarating ko ng San Sebastian at pabalik ko ng simbahan ng Quiapo. Wala akong pagbabago. Ang pagbabago ho ay ang mga daraanan ng mga tao para makapunta sila sa prosesyon. Mhm. Isasara po natin ang Ayala Bridge hindi lamang sa sasakyan kundi sa mga tao na rin, no. Parehas pong isi-secure ng pinagsamang pagtutulungan ng PNP at ng mga ihos at barangay ang parehas na corner sa baba ng Ayala Bridge. Yung Mhm. corner ho ng Ayala Boulevard at Romualdez, yan ho ay magkakaroon ng temporary enclosure ng wala hong makakapasok. At gano'n naman sa kabila, sa kanto naman ho ng Palangka,
Picasal at Solano, nakasecure din po yung mga yan para ho walang tao sa ibabaw ng tulay. Para ho kapag malapit na ang imahen, ang agos ho ng tao ay galing lahat ng Top Avenue patawid ng Carlos Palanca. At hindi ho yung sinasalubong ng mga tao. Dahil based on our experience noong 2024 at 2025, napakahirap po sa andas, Mhm. sa mga sumasalya ng andas na umaakyat ng tulay na punong-puno ng tao Okay. yung Oo. ibabaw ng tulay. Mhm. Way back prior to pandemic, yun hong ating tulay ng Jones Bridge, kung saan ho doon tumatawid nung araw ang ating imahen. Wala hong tao sa tulay ng Jones Bridge, napupuno na lamang ho yan kapag tumatawid ng imahen. Ayun. So, yan po ang isa sa mga pagbabago. Isasara yan, Jones Bridge. Apo. Hindi po, yung Ayala Ay, Bridge po ang I'm isasara sorry, natin. Ayala Bridge, ano? Yung Ayala Bridge. Alright. Apo. Pero, may as early as a month ago, last year pa, alam ko nagkakaroon na kayo ng coordination with the PNP and with the local government unit para masiguro po yung kaligtasan ng ating mga dadalo o makikiisa sa activity natin this coming Friday. Opo, we are in close coordination always with the national government, with the local government, with the leadership of PNP. Si General Nartates so ay palaging nagtitiyak kila General Aberin at kila General Abad, parehas pong NCRPO at saka MPD Director na lagi hong may close coordination. Alam niyo ho, para na nga ho kaming magbabarkada itong tatlo. Si General Aberin at ni General Abad dahil halos araw-araw na ho kami nagkikita para ho maging maayos ang ating pagdiriwang. Kasi pero hindi rin maiwasan ano po na marami pa ring magdala ng mga bata. O minsan nga may nakita pa akong sanggol at saka mga bata. Yun ho yung pakiusap sana namin na kung pwede ho ay yung mga bata wag niyo isama sa prosesyon Mhm. at sa halip ay doon na lamang sa gilid. Mhm. Pwede naman ho tayong nasa gilid na lamang sa daraanan ng prosesyon para ho mas maging ligtas ang ating mga anak, no? Na wag ho silang magkaroon ng problema. Alright. Ginoong Irasga, siguro Apo. itong last question ko for this Apo. interview. Marami pa akong tanong kaya lang talagang we're running out of time pero ito na lang. Apo. Noong 2025 ang dami nating hinarap na hamon po ng sambayan ng Pilipino. Of course, pag sinabi nating sambayan ng Pilipino, kasama na yung mga kapatid dating Katoliko at mga deboto natin. Apo. Sa dami ng hamon, sa dami ng hirap, sa dami ng issue na kinaharap, lalo na sa korupsyon. Ano kaya sa tingin ninyo? Kasi ang alam ko, pag mga deboto, of course, ang unang-unang bukod sa pagbibigay pugay at panalangin nila, may mga personal silang mga kahilingan, kalusugan, pag-unlad sa kabuhayan, and of course, paghihingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan, sa ating mga kasalanan. Pero sa tingin niyo po ba sa taong ito, sa pagdiriwang na ito, sa next Friday, gaano katindi ang mga panalangin ipaparating na ating mga kababayan sa ating poong Nazareno? Alam nyo, para ho baka kasing ang parang indicator ho nito. Kapag humihirap po ang pamumuhay ng ating mga kababayan, mas dumadagsa ang True. mga nakikiisa sa pagdiriwang. Senyales po ito na ipinagpapasa Diyos ng ating mga kapwa ang kanilang mga hinaing, ang kanilang mga mga pinapasan sa buhay, no. Alam naman natin pare-parehas na humihirap ang buhay. Lahat ho halos ng mga datos ng mga eksperto sa survey ay indicates na medyo nagiging less hopeful ang ating mga kababayan at palagi ho kapag gano'n ang direksyon po niyan pumupunta ho sa Diyos ang ating mga kapwa. Magugulat ho kayo, kuya, kahit ho hindi Katoliko, kahit ho yung mga tinatawag nating born again, Yes. minsan nga ho yung iba nating sa ibang relihiyon ay pumupunta ho sa ating imahen ng Jesus Nazareno para ho idulog yung kanilang mga hinaing sa buhay.
Wow. And of course, syempre, yun ang hindi natin maaalis ano po, Ginoong Erasga, dahil sino pa ba ang ang tangi nating kakapitan sa dami ng ating mga pagsubok sa buhay, kundi ang Poong Hesus Nazareno. Ano? Kaya, Actually, yun naman po talaga yung kuya. Kung ano man ho ang nangyayari sa buhay natin, masama o mabuti, mhm, mahirap man o magaang, dapat ay una, magpasalamat tayo tuwi-tuwi na sa Panginoon dahil lahat naman ho ng ito nangyayari dahil sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kumbaga, dapat ho ay palagi tayo nagpapasalamat. Ting araw ho araw-araw na ginawa ng Diyos na tayo ay gumigising at bumabangon. mhm. Sana hindi ho cellphone ang una nating Yun. hinahawakan. Mhm. Kung hindi ang panalangin na tayo ay nagigising pa Mhm. at tayo ay may bagong pag-asa na kakaharapin, no? Mhm. Mhm. Sana ho gano'n tayo palagi, may piyesta o wala. Mhm. Mhm. Kung tayo ho ay may mga kahilingan, ang ating pong mahal na Senyor ay 365 days andiyan ho sa simbahan ng Quiapo. Kung gusto ho nating mahawakan, gusto nating malapitan, gusto nating idulog sa pamamagitan ni Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan sa buhay. Andyan ho yan, 365 days. Kahit ho hating gabi, kung kinakailangan, binubuksan po ang simbahan para ho sa inyo, para kayo ay makalapit sa ating mahal na Senyor. With that, maraming maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin, Ginoong Erasga. At sa gabay na binibigay po ninyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa darating pong kapistahan na ito ng ating Poong Nazareno. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Happy First Friday and God bless po sa inyong mga tagapakinig. God bless din po. Ayan. Yan po ang ating naging panayam kay Ginoong Alex Irasga. Ano po? At yan po hinggil dito sa preparasyon para po sa susunod na Friday. Next Friday na po yan. Yung pong kapistahan ng ating mahal na Jesus Nazareno dyan po sa Quiapo. Para po sa traslasyon ng Poong Nazareno. Okay, taon-taon po ginagawa yan tuwing buwan ng Enero. Ano ho? Like I said, last year, nasa 8 milyong mahigit na deboto ng Jesus Nazareno ang nakiisa sa kapistahang ito, sumama sa prosesyon, naghintay sa simbahan, ano po, at hindi lamang po nung actual na Biyernes, kundi nung mga meron pa doon isang 2 to 3 days na nandoon at talaga nag-aantabay. Ano ho? Gayon din po yung mararanasan natin itong darating na susunod na Friday para sa translasyon nitong ating kapistahan ng Jesus Nazareno. Magsisimula po muli, hindi po nagbago ang ruta, magsisimula pa rin sa Quirino Grandstand. At dadaan pa rin sa usual na ruta tulad ng sinabi ni Ginoong Alex Irasga, ang Technical and Procession Management Advisor ng Quiapo Church. Yan, para po sa ating para po sa mga deboto nating, sa ating mga kapatid na Katoliko at deboto ng Poong Jesus Nazareno. Ayan, ano po. Alam ko marami pa rin tayong actually nga, sa totoo lang, hindi lang naman dito sa Quiapo pinagdiriwang yan at ginugunita. Binibigay pahalaga ang kapistahan ng Poong Nazareno. Alam mo, sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, ginagawa rin po yan. Alam nyo ba na maging sa abroad? Oo, sa abroad. Kung saan mayroong Filipino community at meron tayong malaking, sabihin na nating mga kapatid na Katoliko. At kung minsan nakikita-kita yung mga deboto ng Jesus Nazareno sa iba't ibang mga communities, Filipino communities abroad, sila in their own special way nagsasagawa ng o ginugunita o nagsasagawa ng pagpapahalaga sa araw na ito, sa kapistahan ng Jesus Nazareno. So hindi lang po dito sa Pilipinas, hindi lang sa Quiapo, kundi sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa ilang bahagi ng mundo kung saan meron tayong mga Filipino communities. Alright? At teka, meron muna tayong pagbati dito kay Sean Carl Flores ng Sapang Bato dyan sa Angeles City, Pampanga. Maya Pabak po, Kabalen. At sa lahat po ng ating mga sumusubaybay at nakikinig ngayon sa ating programang Global na Tayo. At bago po ako tuloy magpaalam, please like and follow
our social media platforms, especially yung ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page, and subscribe sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. At lagi po niyo subaybayan ang ating English and Filipino service program sa ating shortwave broadcast Monday to Sunday. Muli po, ako yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.